Ayan. But sa buwan ng Disyembre ay tayo po ay nag-aaral no, sa series ng lesson natin na ang title ay What the Powerful Christmas Stories Bring. No? Ano ba yung kahalagahan? Ano ba yung mga istorya ng Pasko? Alam na nating lahat yan. Ano ho? Marahil, kahit bata pa tayo, alam na natin yung mga Bible stories na tumutukoy sa mensahe ng Pasko. At kung nandito kayo since first Sunday ng December, ay pinag-aaralan natin yung iba't ibang powerful Christmas story. Ano ho? At ngayong gabi, pag-aaralan na natin another part na naman ng kasaysayan ng Kamaskuhan. Our topic this evening is entitled, pakibasa nga po na ng lahat, The Hope of Christmas. No, makita ho natin sa aklat na Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. Pero bago po ang lahat, tayo po muna yumuko, tayo ay manalangin. Muli, aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagdadala mo sa aming yapak sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, dahil mayroong pagkakataon muli kami na matuto sa iyong mga salita, lalo higit sa mga ganitong panahon. Buksan mo, O Diyos, sa aming mga puso, aming isipan, na sa gayon ang katotohanan ng selebrasyon na ito, Panginoon, ang siyang mangibabaw at patuloy na tumimo sa aming puso at buhay. Ikaw na ba pumagit na sa amin, Banal na Espiritu, habang kami ay nag-aaral ng inyong mga salita. Purihin ka, ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. No, so nakakatuwa kanina yung awit ng mga ng mga katatayan natin. Anong title nun, Kuya Marvin? Himig ng Pasko. No, Himig ng Pasko. Kung Inglesin natin, ano kaya yung English nun? The Song of Christmas ba? Ganun ba? No, anong tono? Parang ganun, no? And tayong mga Pilipino, sabi nga, ito na yung bansa na pinakamahaba mag-celebrate ng Christmas, tama? No? Pagdating ng August 30, August 31, si Joe Marichan, gumagano na sa Facebook, no? Sabi na, lalabas na ba ako? Lalabas na ako. Di ba? So, mahaba siya, masyadong mahaba. No? At pagdating ng September, talagang all throughout ang bansang Pilipinas, grabe. No, grabe. At hindi ko alam kung kagaya ng inawit ng mga katatayan kanina, ano unang-unang narinig yung kanta noong September 1? Sige nga, Feliz Navidad. No. Ang lechon ni Eddie Yap, gano'n. Narinig nyo na yun, di ba? No, so, pagpalo pa lang ng unang-unang araw ng September, Filipinos tend to celebrate and express yung kanilang Christmas mood na maganda. At nalala ko, I think that was mga 2 months ago, nung kami ng Ate Jazz, one time parang nagpunta ata kami sa mall ata yun, sa mall. Narinig ko yung isang kanta. And mula noong araw na yun, na narinig ko, I think sa Robinson ata yun, no? Narinig ko yung kantang yun hanggang nitong pagpahalo ng December. Hanggang nung binigay sa amin ng Pastor Larry yung mga titles ng mga messages natin for the Christmas season. Alam niyo, itong lyrics ng kanta to, hindi nawala sa akin. Kumbaga, na-LSS ako. No? Na-LSS ako sa kantang to. Kung yung iba na-LLSS sila sa kantang, kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus, ganyan, di ba? O kaya, mano po ninang. No, lagi parang alingaw-ngaw na naririnig mo. Alam nyo, meron isang kanta that, nagtatak sa aking isip. Hindi ko alam, maisip ko ano title nung una. Ito ang lyrics niya. Sabi doon, the hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Anong kanta yan? Kita nyo, hindi nyo alam. Ang alam nyo na kasi, ang lechon ni Eddie Yap. Di ba? No? Heart the Herald Angels Sing. Sige nga. Okay? Meron ba iba? Meron ba ibang maghuhula kung anong title ng kantang yan? No, di ba? No, kita nyo, hindi nyo alam, di ba? Alam nyo lang kasi talaga, no? Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Paulit-ulit itong line na to. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Hinanap ko kasi yan yung tumatak na phrase sa akin. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. And I found out, ito yung kantan to. Ang title niya, O Little Town of Bethlehem. Naalala nyo na. No, naalala niya. O Little Town of Bethlehem. No, ito ay isang awitin na sinulat noong 1868 ni Philip Brooks. No, isa siyang rector, isa siyang tagapagturo sa USA, sa Philadelphia,
Nung siya ay pumasyal sa Holy Land, no, sa Palestine at that time, nakita niya ng gabi yung Bethlehem. No? Pinanood niya, tinanaw niya. Ang sabi doon sa kanta, yung oh little town of Bethlehem, ang liit na bayan lang. Piling ko mas malaki pa tong Cavite City. Ano, maliit lang ang Bethlehem at that time. Sabi nga, ang populasyon niya para mga nasa 600 lang. No? Ganun lang kaliit itong bayan na ito. No? Pero doon sa kantang yon, nung pagkita niya, umuwi siya sa US. No? Pagdating doon, kinausap niya yung choir director niya. Sabi niya, meron akong nabuong kanta. No? Buuin mo, lagyan mo ng tono, lagyan mo ng lyrics, kumpletuhin yung lyrics, and there we have yung tinatawag na kantang O Little Town of Bethlehem. And we know for the fact na ang Bethlehem ay siyang lugar kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ano? So mamaya makikita natin yung laman ng kantang yan. Pero balik ako doon sabi ko nga, tumitok sa akin na lyrics ng song. Anong sabi nga? Sabay-sabay tayo, 1, 2, and 3. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. No. Titingnan natin, tonight, ngayong gabi, December ano ngayon? 18. The hopes and fears ng buong taon ay naipon ngayong gabi. Let's talk about hopes and fears. No. Hopes and fears. What does Christmas mean to you? Pag pinag-usapan natin hope and fear, ano yan? Sa Tagalog ng hope, ano yung hope? Pag-asa. Hindi Yossi, ha? Ano? Hope. Pag-asa. Fear. Ano sa Tagalog ng fear? Takot. Pangamba. Bakit kaya sabi, nung nag-compose ng kanta, na itong hope at saka itong fear, napapagsama sa ganitong pagkakataon. Tinanong natin kanina, ano yung hope sa Tagalog? Sabi niyo, pag-asa. No, pag-asa. Sample nga ng hope natin sa nagdaang isang taon. Sige nga, ano mga hopes na meron tayo? Sana ngayong Pasko, sige, sample. Sana ngayong Pasko, may love life na ako. Talaga. Di ba? Sana ngayong Pasko, no? Sana hindi na malamig ang Pasko ko, no? Kasi tagal-tagal na, malamig ang Pasko ko lagi eh. Kakanta ka na naman nung malamig ang simoy ng hangin. Kasi, Kuya Pers, wala nagpapainit sa Pasko ko eh. Ano ba yung mga hope na meron tayo? Sa mga bata, ano yung hope nyo sa December 25? Ha? Pera. Ganda na sagutin, Axel, pera. Di ba? I hope na sana marami akong mapapaskuhan. No? Ano pa yung mga hope na meron tayo? Nangangaroling ka. Ano hope nyo? Sana yung matapatan namin, hindi kami batuhin. No? Hindi kami pahabol sa aso. Kundi bigyan kami ng malaki-laking bigayan. Di ba? Ano hope ninyo sa trabaho? Ha? Promotion. No? Magkaroon ng bonus. Magkaroon ng increase. Tama. Ano hope ninyo sa family? For example, sana ngayong Pasko, halimbawa, ang ibang kapamilya nasa abroad, sana kumpleto kami. Tama? Sana buo ang aming sambahayan. Ngayon, dami nating hope. No? Kung iisa-isahin ko yun ngayong gabi, siguro mag-usap na lang tayo lahat por tungkol sa hope, pero hindi tayo matatapos. But sabi doon, hopes and fears. Hopes and fears daw, magkakabit. Totoo, Kuya Ferds. Bakit ko nasabi? You hope na sana ngayong Pasko, magkajowa na ako. Ano fear mo? Kasi, pag hindi ka nagkajowa, anong isipin mo? Ha? Tatanda akong dalaga. Mananatili ako single habang buhay. Fear yun, fear ng iba, di ba? I hope na sana magkaroon ako ng magandang kalusugan. Tama? Bakit? Kasi pag hindi ka nagkaroon ng magandang kalusugan, ano fear mo? Magkakasakit ako na balubha, mag-undergo ko ng maraming operasyon. I hope na sana gumaling ako doon sa gamot na meron kaming tinitake ngayon. Kasi fear ko? Pag hindi natugunan yon, ako ay magkakaroon ng sakit. Ano hope ko? Sana mabuo yung aming pamilya. Bakit? Ano fear ko? Kasi pag hindi kami nabuo, watak-watak kami, malungkot ang aming Pasko. Tama ho ba? No? Ganyan ang mindset ng mga Pilipino. Pero sabi doon, ano ang dulot nitong Christmas na to sa iyo? Pag pinag-usapan natin ang hopes and fears. Hopes and fears. Titingnan natin ngayong gabi, ano ang
ano ang essence nito sa atin? Hopes and fears. No, bago ako magpatuloy, pag-isipan ninyo, anong hope meron kayo ngayon? Pwedeng madaling hope lang. Sana sagutin niya na ako. O gano'n, di ba? Sana meron kaming handa sa 24. No? Sana pagdating ng bagong taon, bagong simula uli kami. Sana makalipat kami ng bagong bahay. Sana magkaroon kami ng bagong gadget. I hope na sana matanggap ako sa trabaho. Tama ho ba? No? Pero kagaya ng sinabi ko kanina, kaakibat ng paghiling natin ng pag-asa ay ang takot. No? Alam nyo, ang unang Pasko, hindi siya ganun ka-festive. Kagaya ng pinagdiriwang natin. Sabi nga ng mga kanta ng kalalakihan kanina, malamig ang simoy ng hangin. Ano yun? Ano lyrics ko kaya? Oo nga, malamig ang simoy ng hangin. Tapos ano sunod? Kay saya. Di ba? Tama? Kay saya ng bawat ang tibok ng puso sa dibdib. O, para bang hulog na lang. Parang ang ganda-ganda. Ano? Parang ang hope natin na ang ganda-ganda sana ng Christmas. Sana ito yung pinakamagandang Christmas na meron ako. But you know what? The reality of the first Christmas ay malayo, mga kapatid, sa Christmas na meron tayo. The first Christmas was full of hope and yet they are living in fear. Bakit? Titingnan ho natin, mamaya sa ating pag-aaral, makita na sa aklat ng Isaiah, chapter 9, verse 1 and 2. Before ipanganak si Jesus, there was the promise. Promise. Ang aklat ng Isaiah ay nasulat more than 400 years ago bago pa ipanganak si Jesus. Ang tindi, 400 years. Parang panahon ng Kastila. Tapos darating na magkakaroon ng Messiah. There was a promise. Ano yung promise na yon? A promise of light. Diba? Light. Kaya isa sa mga simbolo ng ng Pasko, Christmas light. Ano sabi ng Isaiah chapter 9 verse 1 and 2? It's entitled, Ang Paghahari ng Prinsipe ng Kapayapaan. Sabi dito, verse 1, Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Dadaanang papunta sa lawa, sa ibayan ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Ano sabi ng verse 2? Nakakita ng isang manining na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng, ano raw ang balot? Bumabalot ng dilim. Nakita ninyo? Bagamat wala pang kuryente nung panahon ni Jesus. At paggabi naman talaga ay madilim. Hindi siya kagaya ng panahon natin ngayon. I think first week ng December, nagkaroon kami ng opening doon sa subdivision namin. Christmas opening. Binuksan, nilagyan namin ng mga Christmas light, mga Christmas tree, yung pinaka-park sa gitna. Everyone was so happy. Bagamat meron tayong mga ilaw, ganyan. Pero yung makakita tayo, parang dito ata sa atin meron, sa PN ba? Meron? Hindi pa ako nakakapunta kasi. Di ba? We wanted to see the light. Yung tipong bang parang asaya-saya, kumukurap-kurap, tapos merong mga dancing lights, ganyan, di ba? Ang ganda-ganda niyang pakinggan. Ang ganda-ganda niyang tingnan. But you know what? In the history of Israel, wala silang Christmas light. Walang liwanag noong panahon na yon. Bakit? Ano sabi ng Biblia? There was darkness in the land. Napawi na dilim sa bayang matagal nang namimighati. Alam niyo kung gaano kadilim ang bansa nila at that time? May threat kasi sa kanila ang mga Assyrian sa Israel. Kumbaga yung Assyria, sa panahon na natin yun, parang yung ISIS. Alam niyo yung ISIS? Yun ang panood natin. Di ba? Yun yung mga namumugot ang ulo, kung naninira. Merong ganon. At they were very devastated. Ang bayang Israel at that time talagang grabe na, sagad na sila sa hirap. At kung gaano kahirap ang kanilang kalagayan, talaga namang sila ay sabi nga umiiyak na sa tindi ng hirap ng kanilang buhay. Note ha, sabi doon, noong time na yon, matagal na silang namimighati. Ang tagal, hundreds of years.
Hirap na hirap ang bansa. Kaya ang tawag nila doon sa kanilang panahon na yun ay panahon ng kadiliman. No? Isipin ninyo, ano yung pinakamadilim na part, pinakamadilim na experience na naranasan ninyo? Yung literal na dilim. Brownout? Madilim na ba ang brownout? Brownout, siguro pag kurap, pak, bilang dilim. Pero maya-maya, may ilaw sa labas. Tama? No. Yung madilim kaya sa probinsya kasi walang ilaw. Pero pag lumabas ka, may liwanag ang buwan, may mga bituin, may liwanag pa rin, di ba? Pero naranasan nyo na ko ba yung pinakamadilim talaga? I experienced it nung parang nag-tour kami ng ilan na mga kasama ko, mga ibang taga-church. Nagpunta kami sa isang kuweba sa Palawan. Nakapasok kami sa kuweba. Grabe. Ang liwanag lang talaga yung gano'n nung nagbabangka. Tinry niya one time, pinatay. Sabi sa inyo, grabe pala. Yung tipo kahit idilat mo ng todo ang mata mo, magluluwa na ang mata mo pag wala ni kapirasong light talaga. Talagang total darkness. Alam nyo, grabe pala. Tama? No. Di ba pagka bigla nag-brownout, nagpapanik tayo? Tama ho? Natataranta ka. Ay, nag-brownout. Oh, posporo, tataranta ka. Di ba? Nung time na yun, ganun din ang naging feeling ko. Ganun pala pag nasa dilim. No, kasi nakabangka kami, tapos parang ilan ba laman nun? Parang mga 12 ata, no? Na nakasakay kami, ganyan. Tapos babangka-bangka, ganyan, no? Wow. Una, exciting. No? Mamaya may nakalawit na mga paniki, ganyan, no? Tapos, biglang pinatay, sinadya ata ito ng bangkero na patayin. Alam nyo, ang daming sumagi sa isip ko. Sabi ko, biglang may aaho dito na na monster, na sirena, o kaya kung ano man, hihilahin ng kamay ko sa tubig, tapos saan ako lalangoy, hindi ko alam. Wala akong direksyon. And sabi ko, nakakatakot pala. Sobrang dilim. Talagang wala ni kapititing na liwanag. No. Nagkaroon lang ako ng pag-asa. Sabi ko, parang gusto ko nang umatras. Sabi ko, balik na lang. Sumagwan kaya ako pabalik. Pero, noong nakita ko sa malayo, may isang matiting na ilaw. Yung pala kasalubong naming bangka. Malayo pa siya. Yung katiting na ilaw na yon, nagbigay ng pag-asa sa akin. Sabi ko, hindi pala kami nag-iisa dito sa loob ng kuweba. Alam niyo mga kapatid, ganun ho yung nagagawa ng maliit at katiting na ilaw. During their time, they experienced yung tinatawag nilang darkness in the land. They were oppressed. Masyado silang hirap na hirap sa buhay na to the point, hindi nila alam kung paano pa sila mabubuhay noong time na yon. Tayong mga Pilipino, pag nararanasan natin ang hirap ng buhay, lagi natin sinasabi, sana ganito ang buhay ko. Sana naging ganyan din ako. Sana hindi mahirap ang aking Pasko. Sana masaya ang aking Pasko. Maraming tao, akala ko, sabi ko, it's a festive atmosphere sa Pilipinas. Pero naisip ko, paano yung mga kanina, may nasalubong kami, may nakaburol, may patay doon sa Nobeleta. Ano kaya feeling nila? Himig ng Pasko, asaya-saya sa kanila. Natanggal ka sa trabaho. Masaya ka ngayong Pasko? Iniwan ka ng jowa mo. Happy ka ngayong Pasko? Wala kang panggastos. Darating ang mga ang anak mo, mihingi sa'yo, wala kayong pera. Can we call it darkness in the land? Pwede, di ba? Sa mga panahon ng buhay na para bang wala tayong makitang pag-asa. Para bang balot ng dilim ang buhay natin. Umaasa ka na sana ngayong Pasko, may trabaho ako, may sideline ako, pero wala. Umaasa ka may magbibigay sa'yo, pero walang nagbigay. So people live in darkness. Mahirap pa nating isipin, pero kagaya nitong ating teksto, nabubuhay sila na puno ng pighati. Pero tignan nyo, sa verse 1 pa rin, even it is a prophecy, sabi doon, ngunit napawi na ang dilim. Past tense ha, hindi sinabi ni Isaiah, ngunit mapapawi ang dilim 700 years later or 400 years later. Hindi. Sabi niya, ngunit napawi na. Tapos na. No. Doon pa lang, dineklara ni Isaiah that there will come a time na tapos na magkakaroon ng liwanag sa bansang ito. Although, binanggit niya yan sa lupa, yung Jordan up to Galilee. Okay.
Sabi doon, verse 2, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Diba? Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Diba? Ang gandang pag-asa. Sabi ko, kung meron ka palang hahanap-hanapin pala pag punong-puno ng dilim, kahit siguro simpleng apoy ng posporo, asaya-saya muna. Ganon din ho sa buhay natin. When Jesus came to the world, He was called the light. Ano sabi ni Jesus? John chapter 8, verse 12. Again, Jesus spoke to them saying, sabay-sabay nga ho tayo, I am the light of the world. Sino raw yung light of the world? Si Jesus. Whoever follows me will not walk in darkness. Ang sumusunod kay Jesus, sabi niya, hindi siya maglalakad sa dilim, but will have what we call the light of life. Na-imagine niyo, si Jesus daw, siya yung liwanag. Hindi sinabi ni Jesus na, I am one of the light of the world. Hindi. I am the light of the world. Sabi to, kung ikaw sumusunod sa akin, napipicture niyo, nakikita mo yung dadaanan. No, you don't walk in darkness, but will have the light of life. No? Ito yung pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid, ngayong Kapaskuhan. Unang-una, that there is the promise of light. No? Kaya every time na makikita nyo yung mga Christmas light, isipin niyo, kaya pala may Christmas light dahil kay Jesus. Kasi dati madilim ang buhay ko, Kuya Perds, pero dahil sa Pasko, dahil kay Kristo, piniliwanag niya ang buhay ko. Amen po ba ron? Amen. Palakpakan natin Panginoon. Verse 3. Sabi niya, because of light, because of the coming of light, ano sabi niya? Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, nag-aagalak sila na parang panahon ng anihan at parang panahon ng taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Nakita ninyo yung epekto? Pag ikaw ay nakalakad doon sa liwanag, pag nakita mo yung liwanag ng Pasko, yung liwanag na dala ni Kristo, sabi doon, you will experience yung kanyang kasiglahan. Kaya maraming tao, hindi na-experience ang sigla ng Pasko. Bakit? Tingnan nyo mukha ng katabi nyo. Mukha ba masigla? Tingnan nyo, titigan nyo ho. Diba? Maring iba, pagod na sa trabaho yan, Kuya Perds. Okay lang naman. Pero, in the real sense, paglabas ninyo, tingnan nyo, ano yung tsura ng mga Pilipino? Puno ba ng sigla at saya? Kung lalabas ka ng Cavite City, anong oras yun, Aya? Anong oras mong paborito lumabas sa Cavite City? Ha? Walang oras ngayon, Kuya Perds. Buong maghapon, di ba? Sige, Pasko, ha? Pasko. Ang dala ng Pasko, sabi doon, kasiglahan. O, lalabas kayo ng Cavite City. Sisigla kayo? Baka siguro galing kayo, baka ngayon, di ba, saya-saya nyo, galing kami ng nasimbang gabi. Sabi, kunanta namin, the hopes and dreams of all the years are met dito. Saya-saya mo, bago pagdating mo, paglabas mo, Lido Beach pa lang, traffic na. Di ba? Una, kakanta-kanta ka pa mamaya mainit na ulo mo. Di ba? O kaya, tingnan niyo yung mga tao ngayon. Saan tayo busy? Bakit hindi natin naranasan yung kasiglahan? Bakit? Kasi, nawawala yung ating atensyon sa pagdiriwang. People don't experience yung tuwa. People, hindi sila nakakaranas ng kagalakan. Sabi doon na parang panahon ng anihan. Alam niyo yung parang panahon ng anihan? Yung parang ka nakatanggap ng biyaya. Di ba saya-saya pag ganoon? Yung panahon ng anihan, yung harvest na tinatawag. No, wow, ilang ektarya, aanihin ko itong mga bigas at mga palay. Yes, pera to. Saya-saya mo pag gano'n eh. Ganun yung dinedescribe na kasiyahan dito. Or sabi rito, para kang yung mga sundalo na nanalo sa isang gera, iuwi mo ngayon lahat ng mga lahat ng mga ari-ariya ng kalaban mo, sa'yo na yan. Di ba? Ganun dapat kasaya. At ganun dapat kayo kasigla. At ganun dapat tayo katuwa. Pero bakit ang Christmas, imbis na kasiglahan at dala sa maraming Pilipino, stress na stress? Tama? At kahit nga tayo mga taga-church, sige, taas ang kamay dito nung hindi na stress sa nagdaang isang linggo. Diba?
Kahit nga siguro, minsan, ikaw, worker ka ng church, ma-stress ka rin eh. Di ba? Ano ba yan? Kakanta kami ng, ano yun? Title niyo ulit? Himig ng Pasko. Wala pa naman yung mga kasama ko. Kulang-kulang kami. Di ba? May stress ka na rin. Di ba? Oh, magsisimula kami ng service. Naku, wala akong masakyan. Tricycle, papunta sa church. Eh. Di ba na-stress ka? Di ba? Maraming mga bagay sa buhay ang sabi na kumuagaw sa ating kasiglahan at sa ating mga kagalakan. But remember, ang sabi ng Bible, James 1:17, and we're talking here of good gifts. Sabi doon, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God, our Father, who created all that lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. Ano yung sabihin nun? Lahat ng magagandang at perfect na regalo kasama si Jesus ng Pasko ay galing saan? Galing sa ating Diyos. No? Galing sa Ama. Sabi doon, He created all the lights in the heavens. Kaya mga kapatid, sana kung meron akong hope ngayong gabi, yung inawit nila, no, inawit ng mga kalalakihan, sana maranasan natin yung himig talaga ng Pasko, ha? Hindi yung stress ng Pasko. 4, sabi ng verse 4, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang sabi rin, no, ano feeling daw nung mga tinanggal na yung bigat na nararamdaman mo? Yun ang bitutukoy dyan. Verse 5, ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. So war is over. Naalala niyo ito? No? Si Gideon ang tinutukoy dyan eh. Sa aklat ng Judges, nung nilupog nila ang mga Midianita. 20,000 ang warrior ni Gideon nung una. Pero nauwi sila saan? Sa 300 na lang. 300 na lang ang pinalaban ni Lord. Bakit? Kasi gusto ipakita ng Diyos na ang pag-asa nila ay nasa Diyos. No? Sana ganun din ho tayo. Ano ho? I hope every one of us will experience yung complete victory na kagaya nila Gideon. Kahit konti, no? Kahit konti. Kung ano man ang meron tayo, masaya tayo. Kasi, bakit? Meron tayo nung Kristo ng Pasko. Ikalawa. Okay. Isaiah 9:6. Tuloy tayo. The provision of a Savior. Ayan. The provision of a Savior. Ano yung sabihin nun kaya first? Tuloy natin. Verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging, number 1, kahangahangang tagapayo. Next, makapangyarihang Diyos. Pangatlo, walang hanggang Ama. At pangapat, prinsipe ng kapayapaan. Wow! Galing, no? Hindi lang pala pangalan niya Jesus, no? Pero yun din ang tawag sa kanya. Pero, kung titingnan niyo yung verse, sabi doon, ano raw ang binigay sa atin? Sige nga, binigyan tayo ng isang sanggol na lalaki. No, sanggol na lalaki. Isip ko, ang hinahanap nila sa kadiliman ng kanilang bansa, siguro marahil kung may ako ay Hudyo na nabubuhay ng time na yon, ang hahanapin ko hari. No? Hari. Yung hari na matikas, matangkad, matapang, na kaya-kaya kami ipagtanggol doon sa mga kalaban. Pero ano binigyan ng Diyos sa kanila? Isang sanggol na lalaki. No? One time, pinapanood ko yung mga, sa National Geographic ata yun, yung mga pagong na maliliit, nakita niyo? Pag nabiyak yung itlog, nakita niyo yun? Tapos, nagtatakbuhan sila papunta sa sa dagat. Tama? Baby pagong. Tama ho, mga baby pagong. Yung iba, mga ibon, pagkapisa, ganyan, pinapakain ng magulang, at their young age, nakakalipad na yan. Pero, ba't sanggol? No, human form. Sanggol. Naisip pa ninyo, ano magagawa ng sanggol? Diba? Kung kayo ay may sanggol sa bahay, diba? Alagain yan. Tama? Ano pa? Kailangan mo suportahan yan. Ayun, may sanggol doon sa likod. Diba? Hindi pwede iwan ni ate yan. No, nak, balikan na lang kita bukas, ha? Bahala ka na. Hindi naman yun parang pagong nahahanap ng dagat tapos kakain siya mag-isa. Hindi. Diba? Ang binigyan ng Diyos sa atin, isang sanggol.
Sanggol na ano. Naisip ko nga, no, si Jesus, no, nagsimula siya sanggol. And he became a child, no, sanggol, tapos naging bata, kagaya nila, hanggang siya ay naging teenager. And Jesus entered the ministry when he was 30 years old. Napipicture ninyo si Jesus nung bata? No. Pag sa mga bata ngayon, siguro, sanggol, nakakatawa, no? Pero pag mga lumalaki, minsan narinig ko yung mga magulang, nagre-reklamo na. Di ba? Naku, sana naging baby ka na lang eh. Sana hindi ka na lumaki. Di ba? No? Kasi masakit na ulo ko sa'yo. Ganun na nga yun, reklamo ng mga magulang. No? Pero sabi ko rito, ito ay binigay sa atin isang sanggol, pero siya ay mamamahala. No? Mamamahala. So from the stage, Jesus was an infant, no? Hanggang sa siya ay pumasok sa ministeryo, imagine ko, ano kaya yung childhood days ni Jesus? Naisip niyo? Kasi lagi na sa isip natin eh. Si Jesus, baby, pinanganak sa Bethlehem, tapos nung 12 years old siya, tama, nandun sa templo, nagsasermon din, di ba? Tapos nung siya ay pinako na sa krus. Parang yan lang eh, no? Pero naisip ko nga, nung pinagbubulay-bulay ko, so, ano nga kaya ang lifestyle ni Jesus nung bata siya? No. Sino rin sa inyo may kapatid? Ako kasi wala. Mag-isa lang ako kasi. No? Mag-isa lang ako. Naisip nyo, ano kayo feeling kung kapatid nyo si Jesus? Sige nga. Literal. Halimbawa, literal mong kapatid si Jesus. Kasi si Jesus po, may mga kapatid siya, ha? May mga kapatid siya. Tinukoy ng Bible, may mga kapatid siyang babae at meron siyang mga kapatid pang lalaki. Si Jesus parang lumalabas, parang panganay. Na-imagine nyo, what it feels kung si Jesus ay kapatid mo sa tunay na buhay? Si Jesus siguro, pagising sa umaga, nagliligpit ng higaan. Tama? Si Jesus siguro, hindi siya palasagot kay Joseph tsaka kay Mary. Tama? Si Jesus siguro, hindi siya gala ng gala. Tama? Si Jesus siguro, baligpit sa mga gamit nung siya ay bata. No? Ang hirap pala maging kapatid. No? Kapatid mo si Jesus, no? Siguro sabihin sa'yo ni Mary, hindi ka ba pwedeng maging kagaya ng kapatid mo si Jesus, ha? Laging ganun eh, no? May isip natin. Pero sabi ng Bible, no? Yung sanggol na yun will grow into someday at magiging tagapamahala. Kung ganitong edad ng mga bata, kapatid mo si Jesus, naisip niyo, paano kayo maglalaro ni Jesus? Laro kayo ng taguan. Kaya, tingin mo makakapagtago ka kay Jesus noong time na yon? Diba? O kaya laro kayo ng any ball game. Tingin mo, sasala si Jesus doon sa pag-shoot? Okay? O kaya, karera kayo ng swimming. Si Jesus nga, naglalakad sa tubig eh. Diba? So, nakita nyo, no? From there hanggang doon sa time na siya ay tinalaga bilang tagapamahala, in the end, he was called, ano sabi number 1, kahangahangang tagapayo. He will be called Wonderful Counselor. Sabi nito, sa Tagalog, siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Sa English, ng kahangahangang tagapayo, Wonderful Counselor. Wonderful. Diba? Wonderful. Pag sinabing wonderful, you are amazed. Nagugulat ka, namamangha ka. Wow, talaga. Yun eh, may wow. May wow. Kaya nga sabi ko kanina, pag halimbawa, bata si Jesus, kalaro ko, wow, ganon. Mapapawaw ka na lang dahil sa kapangyarihan ni Jesus sa buhay. And yet, hindi doon natatapos yun. He is called Wonderful and Counselor. Sa buhay natin, kailangan natin minsan na nagpapayo sa atin. Tama? At may mga pagkakataon nga na pag tayo ay humihingi ng payo at mali ang payo na naibigay sa atin, ano nangyayari? Tayo ay napapahamak. No. But the gift of Jesus, the gift of Christmas, which is Jesus, siya ang ating kahangahangang tagapayo. Ano tanong nyo sa buhay? Ano yung mga gumugulo sa isip ninyo? Tinanong nyo na marahil ang iba. Baka pagdating ng December 31, magtatanong na naman kayo kay buhay pa ba si Madam Auring? Wala na ata no? Wala na. No. Yung mga fears natin, kanino nyo kinukonsulta?
Sa December 31, Kuya Perds, kailangan ko may 12 bilog-bilog sa sa lamesa namin. Kasi para yung bagong taon ko, ganyan-ganyan, maging maayos. Maganda pasok ng taon. No? Buti pa yung prutas, kinonsulta natin. Pero si Jesus, sana konsultahin din ho natin siya. No? Sana lahat ng mga katanungan sa buhay, una muna nating tanong sa Panginoon. Pangalawa, siya ay makapangyarihang Diyos. Hindi siya basta Diyos. No? Makapangyarihang Diyos. Kasi, ang mundo, ang daming Diyos eh. Yung maliit na D, ang daming Diyos. Pero, iba siya. Bakit? Siya ay makapangyarihan. At sa tindi ng kanyang kapangyarihan, He created everything. No, from wala, na-create ang lahat. In the end, He is our defender who fights before us. Kung merong dahilan kung bakit nagkaroon ng Pasko, walang iba kundi ang kanyang kamatayan. Bakit? He conquered death and grave upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Ganon siya kakapangyarihan kahit ang kasalanan, kahit ang kamatayan nilupig ng ating Panginoon. Next, walang hanggang Ama. He is our everlasting Father. No. He is a watchful Father who showers me with affection. Para daw siya isang tatay, no, na nagmamahal sa atin. Minsan, ang mga tatay nagfe-fail, pero siya bilang tatay, iba. Pinakita sa aklat ni Lucas kung gaano magmahal ang isang ama. No? Naalala niyo yung kasaysayan nung may 2 anak. Yung isa ay humingi ng payo, naglayas ng kanyang mana. Lumayas siya sa kanilang tahanan. In the end, yung tatay, anong ginawa? Tinanggap at minahal niya pa rin kahit na yung kanyang anak na yun ay nawala. Ganun magmahal ang Lord sa atin. Walang hanggan ang pagmamahal sa akin. Lastly, He was called the Prince of Peace. He is the Prince of Peace who calms my storms in life. Sabi ko kanina, we have that problem. The hopes and fears. No. At may pagkakataon na minsan nawawala ang peace natin sa buhay. Pero gusto kong bitawan to sa inyo ngayong gabi. Ang sabi ng Lord, John 14:6, si Jesus na nagsabi nito, My peace I live with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Hindi ako kagaya magbigay ng kapayapaan na kagaya ng mundo. Ang mundo kasi, temporary ka lang sasaya. Ngayon ka lang masaya kasi may barkada ka, may pera ka. Pero pag wala ka ng lahat ng yan, hindi ka na masaya. Sabi ni Lord, do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Naghahanap kayo ng mapayapang Pasko? Hanapin po natin sa ating Panginoon. And lastly, we have that promise of peace. Sabi ng Isaiah 9:7, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob niya sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang peace na bigay ng Panginoon, hindi ho ito matatapos. Matatapos ang buhay natin sa mundong ito, pero ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, habang buhay po yan. Because we have our everlasting Father. We have our mighty God. At sabi nito, sasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ni Paul sa aklat ng Romans, ito yung wish niya sa mga believers. Sabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace. Nawa ang Diyos ng pag-asa ang magbigay sa atin ng kagalakan at kapayapaan habang as you trust in Him. Let us trust the Lord sa Paskong ito. So that, sabi doon, you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ang mundo ho natin, puno ng kawalang pag-asa. Pero ang ganda sa Tagalog, sabi ng Diyos, ipagkatiwala ninyo sa Kanya
ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit. Kanino raw? Sa inyo. No? Sa akin at sa inyo. Mga kapatid, mapalad ho tayo. Yung Kristo ng Pasko pala may malasakit sa atin. No? There are times we may not feel peace. There are times hindi natin naranasan yung kapayapaan na dinedesire ng Lord para sa atin. Pero alam niyo, kung meron akong dalangin ngayong gabi, ay ito. Para sa bawat isa sa atin. Ngayong Pasko, kapag nakita mo ang sanggol ni Jesus na nakahiga sa sabsaban, every time that you would see, it's picture. Sabi doon, isipin mo na naparito siya, namuhay na kasama ng tao, namatay sa krus para sa atin. Para kanino? Para sa akin at para sa iyo. Pakisabi sa katabi, para sa akin, sabihin nyo. Para sa akin, sa kabila, para sa iyo. Sa kabila naman, sabihin nyo. Para sa akin at para sa iyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay kanyang binibigay sa sangkatauhan. People not experience all of this. Lilipas ang araw, lilipas ang mga taon, lilipas ang linggo, lilipas tong buwan na ito. Marahil ang ibang tao, magulo pa rin. Mararanasan pa rin ang kaguluhan. Pero, bagamat may kaguluhan, bagamat meron tayong mga kakulangan sa mundong ibabaw, naniniwala ako na ang kapayapaan ng Diyos ang siyang ibinibigay niya sa atin. Mga kapatid, andun ang pag-asa. No? May pag-asa ang Pasko. May pag-asa ang buhay na ito. Kung sa gabi ito, feeling nyo parang wala na pag-asa buhay, I want to tell you this evening, nakita na yan nila Isaiah years, thousands of years ago. Nakita na yan. At kung meron nais ang Diyos sa ating lahat ngayong gabi, is for us to experience the complete hope so that all our fears ay maipagkatiwala natin sa Panginoon. Awitin natin yung himno ng kinumpose kanina nung sinasabi ko. No? And let us meditate on the lyrics of the song. Habang tayo ay nakaupo sa ating maupuan, awitin po natin yung awit na O Little Town of Bethlehem. And I pray na habang inaawit natin to, magkakaroon to ng bagong meaning sa ating lahat. Na noong time na yon, sa Bethlehem, maliit pa ng Bethlehem, pero nagkaroon sila ng liwanag na siyang daladala ng Pasko hanggang sa panahon natin ngayon. Tayo pong lahat ay bulay-bulay, awitin natin ang awit na ito. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hope and fears of all the years are met in thee tonight. In the dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Oh,
Lord, lead us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Us abide with us, our Lord Emmanuel. We hear the Christmas angels, the great glad tidings bell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Pwede ba tayo lahat ay tumayo? Sabi namin. We hear the Christmas angels, the great glad tidings bell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. We hear the Christmas angels, the great glad tidings bell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. One more time. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Sabihin natin sa Lord, Lord, oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Oh, come to us, Lord. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. This is our prayer, Lord, sa gabi ito. Come to us. Come to us, our Emmanuel. Lord, it's your promise, Lord, that in your name, we have our peace. We have our hope, Panginoon, sa gabi ito. Bagamat nakakita kami, Panginoon, ng mga kaguluhan sa mundo na aming ginagawa, na kahit kami minsan, Panginoon, nakaka-experience din, Panginoon, ng kawalan ng kapayapaan, ng kaguluhan sa aming mga isipan. May mga bagay, Panginoon, na nagnanakaw na aming kasiyahan sa Paskong ito. Tonight, kagaya ng aming inaawit, Panginoon, come to us, for you are with us. You are our Emmanuel, the God who is with us. Habang kami narito sa gabing ito, Panginoon, nilalapit, pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, yung mga bigat ng puso na meron kami, yung mga alalahanin na meron kami, Panginoon, yung mga tanong namin sa buhay, yung mga kadiliman, Panginoon, na we're experiencing in our lives. Panginoon, bigyang liwanag mo ito, Panginoon, sa gabing ito. Let your light shine in us, Panginoon, sa gabing ito. Let that light of Christmas, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, upang ang liwanag na ito ay siyang liwanag din, Panginoon, na magbibigay tanglaw sa mga tao, Panginoon, sa mga tao na walang pag-asa, sa mga tao, Panginoon, nawawala ng kasagutan sa buhay na ito. Panginoon, hayaan mo na habang tumusunod kami sa iyo na aming liwanag, gabayan mo, O Diyos, ang buhay na bawat sa amin. Gabayan mo, Lord, yung landas na lalakaran namin. Gabayan mo, Lord, yung tatakbuhin po naming mga linggo, buwan at taon sa aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, kami na magsilbi mo rin mga liwanag, Panginoon, at pag-asa sa aming kapitbahay, sa aming kaklase, sa aming katrabaho, sa aming kabarangay, sa aming churchmate, Panginoon, sa aming kapamilya, maging sa mga tao, Panginoon, na aming nakakasalamuha sa araw-araw. Let your light be our light this Christmas, Lord God. And we hope, Panginoon, na sa pagpapatuloy po namin sa inyong mga gawain, ang kapayapaan
ng Panginoong Jesus ang siyang mararanasan namin. Peace be upon us and each and everyone, Panginoon, sa gabing ito. Payapain mo, Lord, ang mga pagod na puso. Payapain mo, Lord, ang mga pagod na kaluluwa sa gabing ito. At umaasa kami that we will continue to experience this Christmas. Kabila ng dilim, may liwanag kami. Meron kaming pag-asa, meron kaming, Panginoon, sigla na ipagdiriwang pa rin namin ito dahil ikaw ang Diyos namin tagapagligtas, ang Kristong Jesus na isinilang noon at siyang kasama namin noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Lord, for giving us Jesus, the gift of Christmas, and we will continue to enjoy your presence, Lord God, as we celebrate you all throughout this season. Ito po ay isang dalangin about sa amin, sa tanging pangalan ni Jesus, name above all names. Amen and amen. Maraming salamat. Nakakaupo na po tayong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon.